Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsasakripisyo, nagsusumikap dahil gusto may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog natin ngayon, this is the continuation sa first part ng pagbubukas natin ng swerte gamit ang money tree ayon sa feng shui. Oo, dahil nga ito ay part 2, pangalawang bahagi, i-check nyo dyan sa link sa comment section para sa part 1. Para naman ay may alam kayo kung ano ang naging unang bahagi, ano ang laman ng unang bahagi. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin na ito, huwag nyo pong kalimutan i-click ang subscribe. At of course, i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong mauuna sa mga kaabang-abang nating vlogs at live na gagawin natin dito sa channel natin na ito. Patuloy nating tutuklasin ang mga lihim ng puno ng pera or money tree ayon sa feng shui at baguhin ang kapalaran. Ang paghahanap para sa kayamanan, kasaganahan at of course, prosperity ay lumalampas sa mga kultura at bawat isa ay may sariling mga tradisyon at simbolo. Isa sa pinaka-kaakit-akit sa mga simbolo na ito ay ang feng shui money tree. Nag-ugat ng malalim sa mga sinaunang tradisyon. Ang punong ito ay hindi lamang isang tanawin o display na makikita natin sa mga tahanan at sa mga garden, ngunit may dala itong kwento ng kasaganahan at positibong enerhiya. Ano ang ini-expect ninyo sa vlog natin ito? Ang content ng vlog na ito o nilalaman ng vlog na ito bilang part 2 ay saan ba dapat ilalagay, saan ba dapat ipoposisyon ang money tree para sa kaunlaran at ang pagpapangalaga at pagpapanatili nitong malusog at ang pangatlo ay ang pagpapahusay ng good energy gamit ang punong ito. Sa ilang mga lupon ng feng shui, pinaniniwalaan na kung ibubulong mo ang iyong mga pangarap at adhikain sa pananalapi sa iyong money tree, pagkatapos itong ilagay sa pinakamainam na posisyon para sa kaunlaran, ang puno ay gagana ng overtime upang makatulong na maipakita ang mga pangarap na iyong ginugusto at para maisakatuparan. Kaya sa susunod na malapit ka sa iyong puno ng pera or money tree, sumandal at ibahagi ang iyong mga hangarin pagdating sa kayamanan. Simulan natin sa unang bahagi ng part 2, ang paglalagay para sa kaunlaran. Sa masalimuot na mundo ng feng shui, ang pagpuposisyon ng mga bagay, lalo na ang may makabuluhang simboliko, lalo na ang may mga makabuluhang simbolikong kahulugan tulad ng feng shui money tree ay higit na mahalaga. Ang paglalagay ng iyong money tree sa tamang lokasyon ay maaaring gamitin at palakasin ang mga enerhiya. Kaya umaakit ng kayamanan, kasaganahan at positibong chi sa iyong buhay. Narito ang ilang detalyadong alituntunin para sa pinakamainam na pagpuposisyon o kalalagyan ng iyong money tree. Timog silangang sektor. Timog silangang sektor ng iyong tahanan o opisina. Tradisyonal na kilala bilang wealth sector. Ang timog silangan na lugar ng anumang silid o espasyo ay pinaniniwalaang namamahala sa kayamanan at kasaganahan. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong feng shui money tree dito, direkta kang nakikinabang sa mga enerhiya ng kayamanan na ito. Sa gayon ay nag-iimbita ka ng mga pagkakataon at opportunities at lalong-lalo na hinihikayat mo ang kasaganahan. Malapit sa mga lugar ng negosyo. Kung isa ka sa may-aring ng negosyo o isa kang negosyante o may opisina sa bahay, isaalang-alang ang paglalagay ng puno ng pera malapit sa iyong desk o sa pangunahing lugar ng negosyo. Ito ay pinaniniwalaan na palalakasin ang paglago ng iyong negosyo at mag-iimbita ng higit pang mapagkikitaang pagkakataon. Pag-iwas sa mga silid-tulugan. Habang ang puno ng pera ay nagtataguyod ng kaunlaran, hindi ito mainam, hindi ito maganda para sa mga silid-tulugan. Ang enerhiyang dala nito ay maaaring masyadong malakas na posibleng makagambala sa tahimik at mapayapang enerhiya na nais ng isang tao sa isang lugar kung saan ikaw ay matutulog at magpapahinga. Malapit sa kung saan nakaimbak ang kayamanan. Ang isa pang madiskarteng
pagkalagay o kalalagyan nito ay ang malapit sa mga safe, cash register o kung saan ka nag-iimbak o nagtatago ng mga mahalagang dokumento sa pananalapi. Ang pagpoposisyon na ito ay sumisimbolo ng proteksyon at paglago ng iyong mga asset. Malayo sa mga clutter, tiyaking walang kalat ang lugar kung saan mo ilalagay ang iyong money tree. Ang kalat ay nakakaabala sa daloy ng chi na posibleng magnegosasyon o magpahina sa mga positibong enerhiya ng money tree. Paglalagay malapit sa bintana. Ang isang window sill na nakakakuha ng hindi direktang sikat ng araw ay maaaring maging isang mahusay na lugar para sa puno ng pera o money tree. Parehong mula sa isang feng shui perspective at para sa kalusugan ng halaman. Ang liwanag ay sumasagisag sa pag-iilaw ng mga pagkakataon habang ang paglago ng puno sa liwanag na ito ay maaaring makaakit ng higit pang kaunlaran. Iwasan ang direktang sikat ng araw. Habang ang feng shui money tree ay namumulaklak sa hindi direktang liwanag ng araw, ang paglalagay nito sa direktang sikat ng araw ay magiging malupit or magiging masakit para sa mga dahon nito na humahantong sa isang hindi malusog na halaman. Sa mga termino ng feng shui, ang isang hindi malusog na halaman ay maaaring potensyal na tumigil o mabawasan ang enerhiya ng kayamanan. Dilema sa banyo. Huwag kailanman ilagay ang puno ng pera sa loob o direkta o di kaya sa labas ng banyo. Ang mga banyo ay nakikita bilang mga lugar kung saan maaaring maubos ang enerhiya at hindi mo gugustuhin na mawala ang iyong prospect at kayamanan dahil ang CR, doon na nga fina-flash natin ang tubig, fina-flash natin, di ba? So, posibleng ma-flash din ang kayamanan. Pag-ikot para sa mga balansing paglago. Paikutin ang iyong halaman paminsan-minsan upang matiyak na ito ay pantay na naliliwanagan at lumaki ng simetriko or pantay. Ang isang balansing paglago ay nagpapahiwatig ng balanse at maayos na daloy ng enerhiya. Sa pamamagitan ng masusing pagsasaalang-alang sa paglalagay ng iyong feng shui money tree, inihanay mo ang enerhiyang ito sa mga natural na chi ng iyong espasyo na lumilikha ng kapaligirang hinog na para sa paglago, kasaganahan, at prosperity. Tandaan, ang feng shui ay tungkol sa pagkakaisa at balanse at ang paglalagay ng iyong money tree sa isang lokasyon na sumasailalim sa enerhiya nito ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba-iba sa pag-tap sa buong potensyal nito o sa pag-activate sana sa potensyal nito. Diretso na tayo, pangangalaga at pagpapanatili. Ito ang pangalawang topic natin. Ang isang maayos na puno ay isang tagapaghiwatig ng iyong pangako sa pag-aalaga ng iyong sariling kasaganahan. Sa pagdidilig, ang puno ay umuunlad sa katamtamang antas ng tubig. Masyadong marami o masyadong maliit ay maaaring makapinsala, kaya katamtaman lang. Pagdating naman sa sikat ng araw, ang direktang sikat ng araw ay maaaring makapinsala sa money tree. Ang hindi namang direktang liwanag o may konting lilim ay ang pinakamainam para sa punong ito. Mga palatandaan ng kapighatian. Ang mga naninilaw na dahon ay maaaring magpahiwatig ng labis na sikat ng araw, habang ang mga nalalagas na dahon ay maaaring magpahiwatig ng labis na tubig. Ayusin ng naayon upang maibalik ang sigla ng iyong money tree. At yan ang pangalawang bahagi at last part ng pagbubukas natin ng swerte gamit ang money tree. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang karagdagang kaalaman at karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang ating buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagtitiwala at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at sa isa ko pang YouTube channel, Franz Byron PH. Mag-subscribe din kayo dyan. And also, you can follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat lagi!